Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 18 ng Mayo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:37 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California, patungkol po dito sa si Lauren Ligarda itinakwil ng kanyang school o alma mater. Ayan po, no? Tinanggal yung kanyang litrato sa Hall of Fame. Yan po, ano, yung kung saan siya nag-graduate ay siguro galit yung mga mga tao sa kanya dahil sa nangyari, hindi ba? At ngayon ay yung ini-expect ng mga tao hindi naman napalitan si si Cayetano, hindi napalitan. Pero nag-convince sila as impeachment court. Ay siguro kulang yung o ay siyempre kanya-kanya pong interest yan eh. Pero ang nakikita ko diyan patungkol diyan sa bagay na yan, kasi yung election natin ang bumibilang ay machine. Yan ang problema diyan. Hanggang hindi masolve yan, wala namang pakialam walang pakialam ang mga kandidato. Kasi kaya nilang lukuhin eh. Hindi katulad nung panahon ni Irap, nung yung mga senador na kumampi kay Irap, hindi na nanalo talaga. Kahit na kongresista, kahit na doon sa local election nila, sinubukan nilang bumalik, hindi na sila nanalo. Sino yun? Si Kit Tatad, Francisco Tatad, si Nikki Cositing at saka si Teresita Aquino Oreta ng Malabon ata yan. Ito naman si Nikki Cositing sa Quezon City. Ay ang bumibilang ng boto po noon ay manual o mga tao. Pero kasi ngayon alam nyo po, nung natalo yung Otso Diretso, na kung saan 3 years pa lang si Duterte noon, ini-expect ko na ganun yun. Ini-expect ko na. Kaya, kung nasiro ang ang oposisyon, walang mangyayari na dyan sa Senado. Wala na. Ngayon, ito si Robin Hood Padilla, ng malo yan, hindi ba? Kasabay ni Pino yan eh. Kasabay ni Bongbong Marcos yan eh. Nakaupo pa si Duterte. At ito, yung 2025, sino ba ang bumilang ng boto dyan? Machine pa rin eh. Kaya, ako hindi ko na ini-expect na magkakaroon tayo ng magagaling na senador. At yan nga ang problema dyan. Kaya nilang dayain eh. O kung sino man ang malakas ang loob, kung sino ang handang pumatay, o kung sino ang with impunity, silang mananalo dyan. At kung nagsama-sama sila dyan, mahirap talaga. Mahirap i-segregate na sila. Kasi puro na sila may mga kaso yan eh. Aywan lang natin ang pag-asa na lang natin ay ang Panginoon. Opo, pero sa ngayon, ang nakikita ko ay hindi ba kayo nagtataka kahit na yung mga survey ngayon o yung na wala na ang Duterte, wala nang sumusuporta, bakit kakandidato pa sila?
Hindi ba kayo nagtataka? Kasi nga kaya nilang lukuhin eh. Kaya nila ay kung may tulong pa ang China, hindi ba? Yan ang nakikita ko diyan. Siguro tatalakayin ko yan bukas o makalawa. Ano? Wala silang sense of responsibility o yung takot, sense of fear, kasi nga kaya nilang manalo eh. Kaya nila eh. Hindi ba? Oh. At ang isang patunay diyan na dinaya lang nila yung eleksyon, bakit walang sarali nila, wala namang umaatin? Hindi ba? Malakas lang sila sa diyan sa YouTube. Diyan lang sila o kaya sa Facebook. Pero ay ang YouTube naman multiple account, pwede ka eh. Isang tao ka, pwede kang gumawa ng 20 account. Hindi ba? Pero ngayon sa Facebook, medyo biniverify na nila. Pero ganon din yan. Pwede silang maggawa o kaya machine ang sumasagot. Kaya napansin ko, malakas lang sila sa social media. Opo, pero pagdating sa meeting, wala naman eh. Nasaan yung 32 million nila? Nasaan? Nasaan na? Hindi ba? Kaya ako, mahirap masolve yung problema na yan hanggang yang bumibilang ng boto ay machine. At yung nga na parati kong binabanggit dito at nabanggit ko nung isang araw, yung nagpadala ng boto ay 192.168.0.2 ay na-identify yun na computer nila. Computer po ng Comelec o locally connected o kaya private computer ng Comelec. Ay bakit yun ang magpadala ng boto? Ang dapat magpadala ng boto ay malalayong lugar, hindi ba? Malayo, at yun ay dapat ay isang public IP address. Kasi hindi siya makakadaan sa highway ng internet kung hindi siya ma-identify ng public IP address. Hindi siya padadaanin eh. Ay bakit ganyan? Hindi ba? Yung kay Bongbong, nung nanalo si Bongbong. Hindi ba? Ay adi, pati yung mga senador na yan, dinaya din yan. Kasama na yan si Robin Hood Padilla. Kasama yan. At ngayon, nakaupo pa sila, ay ang hirap talagang baklasin yan. Yan po ang nakikita ko dyan. Pero nga, ay punta na tayo sa topic natin, itinakwil na si Loren Legarda ng kanyang alma mater. Itinakwil. Ay ano ba ang sinasabi ng dyan? Ng Biblia dyan? Pero ako po, hindi na ako masyadong dito eh, nagtatapik dito eh. Kasi nga, ay depende na yan sa tao eh, kung maniwala sila o hindi. Ang tinatapik ko po parati ay yung more on the spirit eh. Opo. O yung kaligtasan na ng tao. Hindi na ako kasi dito masyado sa eh. Pero pwede rin natin na talakayin kasi nga ay balitang-balita eh, na yung litrato niya ay tinanggal na sa Hall of Fame. Ay walang natin kung saan inilagay. Baka in-archive, hindi ba? Ngayon, Proverbs 22 verse 1, a good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Yan po nakasulat. A good name is more desirable than great riches. To be esteemed, yung pupurihin ka, esteem, hindi ba? To be esteemed is better than silver or gold. Yan po nakasulat. Pero hindi ko po hindi ko po pinipilit na paniwalaan yan kasi nga kahit naman yung mga born again kung minsan
mas gusto nila ang riches eh. Oh, kaya nga mahirap eh. Hindi ba? Mahirap natin isaksak ito sa kanilang kukuti. Mahirap. Kasi nga baka hindi nila paniwalaan eh. Oh. At saka depende na yan. Depende na po yan. Pero ang sumulat po ng Proverbs ay si Solomon. Naranasan niya siguro. Kaya isinulat niya. Kaya nga ang sabi ko, depende eh. Kung hindi mo naman naranasan ito, ay hindi ka naman maniniwala. Hindi ba? Ay pero isinulat yan siguro naranasan ni Solomon. Oo nga, ay Proverbs 22 na ito eh. Matanda na sa siguro dito. Oh. Hindi ba? Halos dalawang klase kasi yung isinulat ni Solomon eh. Nung parang nagsisisi na siya. Nung nagsisisi na siya, parang iba na yung sinusulat niya. Nung una kasi ay parang nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil binigyan siya ng wisdom ganyan o kapangyarihan, ganun ano. Pero pagdating ngayon sa bandang huli, parang nagsisisi na siya. Ganun po yan. Yang Proverbs at saka yang mga ngaral, yang Ecclesiastes. Ulitin ko hindi ko po ipipilit na mas mahalaga ang magandang pangalan kisa sa great wealth o great riches. Kasi nga, ay alam ko din naman, hindi ba? Kahit na nakakaintindi na ng Biblia, mas pipiliin pa nila ang pira kisa kwan eh. Ay pero nga, ay pag dumating sila doon sa pagkakataon na yan, baka sabihin nila na, ay oo nga, tama. A good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Ayan po Ngayon, sa Ecclesiastes naman, 7:1. Ito po naman ang nakasulat. A good name is better than fine perfume, and one's day of death is better than his day of birth. Yan po ang isinulat. Pero ito mga ngaral ito chapter 7, medyo bata pa siguro dito si hindi pa talaga sa yung nagsisisi. Pero ang pagkasulat niya ay ganito po a good name is better than fine perfume. Yung pabango. Hindi ba? Ay aywan ko kung anong ibig sabihin ito. And one's day of death is better than his day of birth. Ayan po. Ay ang ibig sabihin yan, siguro dun sa death ay naandun na yung kasaysayan mo eh. Ano ba yung kasaysayan mo? Ano ba yung ginawa mo? Ano ba yung ginanapan mo sa mundo? Mas mahalaga siguro yon kisa dun sa yung kapanganakan mo. Yan po ang sinasabi dyan. Pero nga ay ulitin ko hindi ko naman pinipilit. O actually hindi ko topic ito eh. Dahil nga kung makikita natin sa New Testament, bihira na itong ganito eh. Bihira na. O halos hindi na tinatalakay yan. Kasi nga, the love of money is the root of all evil. Yun po ang nasa New Testament eh. O, ay bakit dito wealth? Hindi ba? O, parang sa Old Testament, ang binibigyan ng importansya ay yung yung mga ganito. Opo, mga material gain ganyan o ganun Pero nga pagdating sa New Testament iba na po ang binibigyang pansin yung spiritual o yung kaligtasan. O sige, at ipatuloy na lang natin sa Psalms naman, ang sumulat naman ito ay si King David.
Psalms 5:12, For surely you, O Lord, bless the righteous. You surround them with the shield of your favor. Ayan po binibless daw ng Panginoon yung mga righteous. You surround them with the shield of your favor. Pinoprotektahan, shield, hindi ba? Ng Panginoon yung righteous. Ayan po, pero ang kuwang ko lang dito, ang masasabi ko dito ay si David o si King David ay gusto niyang ipakita na yung righteous people ay binibless ng Panginoon. Yan po Ngayon, kung hindi ka righteous, katulad nga ganyan, yan nangyari kay Loren Legarda na nung bumuto siya ay hinintay niya muna kung ilan Binilang niya muna At yung pagtaas niya ng kamay, parang half. Hindi siya talaga sigurado. O kaya, nag-aatubili siya. O kaya, may hinihintay siya. Ganun po yan. Samantalang yung iba, si Robin Hood Padilla ay talagang itinaas ang kamay. O hindi ba? Nung ninominate, hindi ba? Ninominate na si Cayetano. Ayan po. Pero nga ay righteousness ba yun? Ay yung ginawa ni Loren Legarda ay ang tingin siguro ng mga tao ay hindi righteous yan kasi nga ay bumalingbing siya. Hindi ba? O kaya ay kung saan ang ganansya, doon siya. Yun ang nakikita siguro ng mga tao. Kaya nga pinili ko ito, a good name is more desirable than great riches. Ayan po. Ay bahala na po kayo kung anong pagkaintindi nyo dyan. Pero nga, ang gusto ko lang sabihin ay malalaman natin yan sa bandang huli. Opo, malalaman natin yan. At maaring matagal, hindi ba? Ay kasi nga hindi naman ito ang hindi naman ito ang pakay ng Biblia Yung mga great wealth, hindi yan ang pakay. Ang pakay ng Biblia ay yung salvation o yung paano ang tao na alipin ng kasalanan, alipin po At sigurado po yan. Kasi nakasulat, alipin po ng kasalanan ang tao. Ang Biblia ay gustong alisin tayo sa pagkaalipin. Yun ang tinatalakay ng Biblia. Ito kasi mga side lang ito mga topic At kung minsan nga ay nagkakamali pa ang interpretasyon. Opo. Kaya ganyan. Ulitin ko hindi actually ayaw ko ngang itapik ito Pero nga ay nakita ko na yung tao ay galit na galit kay Loren Legarda. Kaya yung good name niya ay parang nawawala. Opo. Yung good name niya ay parang napapalitan ay siguro nakakakuha siya ng pabor, hindi ba? Great riches. O kaya yung nai-involve kasi yung anak niya sa mga anomalya o baka gusto niyang ayusin. Ganun po yan. Pero nga, ay simple, kung ang tatay o nanay ay kung ano kasi ang puno, yun ang bunga Kung magsalita yung anak niya, wala kang maintindihan hindi ba? Wala Wala. Kasi nga, ganun na ang palaki Wala kang maintindihan kahit anong sinasabi niya, kung minsan nagkukontra-kontrahan pa. Pero nga, ang maganda lang sa kanya, yung introduction. Kasi lahat naman ayaw ng corruption, hindi ba? Ito kanya, ito nagkukorrupt sila yan, ito.
ay simple ay sa una ay maganda ay pero kung wala naman siyang detalye ay paano mo hahabulin yan? Ang problema daw ay yun daw mga congressman ay nangungurap. Ay general knowledge na po yan eh. Ngayon, kung may gusto kang sabihin, bigyan mo ng detalye. Sino yun? At sa kailan ang kinurap? Anong project? At ito ang mga testigos natin. Ganun Ay kung sasabihin lang niya na ayaw daw niya sa mga congressman dahil nangungurap. Ay wala. Wala nga akong maintindihan po eh. Doon sa anak niya. Ay kaya nga kung tinatanong na siya, wala na eh. Dumadaan na sa ilong, hindi yung mga sagot niya. Ayan po. Siguro nga ay tama ito, a good name is more desirable than great riches. At maswerte tayo kung makakita tayo ng isang tao na maisalarawan na, totoo nga. Hindi ba? Maswerte tayo. Pero kung minsan, hindi na natin napapansin eh. Ang siguro lang, ang maidagdag ko lang dito ay yung great riches kasi nawawala eh. O kaya, kung namatay ka na, hindi mo naman alam eh kung saan napunta yan eh, hindi ba? Hindi mo alam eh. Nag-ipon ka ng kayamanan, namatay ka, ibinigay mo dun sa asawa mo, ay hindi mo alam kung mag-asawa naman yun, hindi ba? Yung po nakasulat sa Biblia eh. Nag-ipon ka ng kayamanan, ibinigay mo sa mga anak mo, ay hindi mo alam kung nipo bibis, hindi ba? Gastos dito, gastos doon. Wala din Hindi ba? Kaya nga, siguro nga, yun lang nakikita ko dyan na isang reason dyan na hindi mo naman mapakinabangan eh. Kasi nga ay limitado ka eh. Mamamatay ka rin eh. O kaya hihina ka. Hindi mo na makain yung masasarap kasi bawal na. Hindi mo rin maisuot yung mga magagarang damit kasi nga ay hindi mo na maisuot yung damit eh. Kailangan na may tao na magsuot sa'yo. Ganun po ang matanda eh, hindi ba? Hindi ka na rin makalakad. Kasi hindi ka na makapunta sa gusto mong puntahan. Nakasulat po yan sa Biblia eh. Kahit mayabang ka, kahit na, ay wala din hindi ba? Hindi mo makain dahil kontra. Hindi ba? Hindi mo maisuot kasi nga hindi mo na maigalaw ang kamay mo kailangan na may magsusuot sa'yo. Hindi ka na rin makalakad. Kailangan may taga-akay ka. Ay, useless, hindi ba? At kung namatay ka na, ay yung tagapagmana mo, ay malay mo kung nag-asawa ulit, di ba? At ibinigay naman dun sa asawa niya na bago. Lalo na kung medyo bata siguro yan. Ayan po di ba? And this is evil. Sabi ni Solomon, this is evil. Na mag-iipon ka ng kayamanan mo ay hunos, sabi nga eh. Hunos, sabi niya kung mag-asawa. Yung asawa mo ay free naman siya kasi nga balo. Hindi ba? Wala siyang nilalabag na batas. Ay kaya nga lang kung ang napag-asawa niya medyo bata-bata ay baka hututal lang siya. Hindi ba? Ganun lang po yan eh. Ay sinasabi ko po dahil yan po ang wala na akong ibang maisip eh. Kung hindi ganyan, na nakasulat naman po yan sa Biblia. Hunos, sabi ng Biblia eh. Hindi ba? Sino nakakaalam kanya na yung kayamanan mo na iniwan mo sa asawa mo ay hut-hutin lang nung bagong asawa? Andi wala din, hindi ba? Sige po, at hanggang dito na lang po, at bago po ako mag-umpisa, ay nananalangin po ako sa Panginoon na sa ating pakikinig po, ay bigyan niya tayo ng wisdom. Opo. At i-bless niya tayo para maintindihan natin. Kasi nga, hindi maintindihan kung hindi ka tutulungan ng Holy Spirit eh.
Yan po yan eh. Kaya nananalangin po ako sa Panginoon bago po ako mag-umpisa. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.